Harap sa'yo. Harap mo sa'yo. Harap sa'yo. Okay na. So, una sa lahat, sa ating Amang Yahweh, sa kanyang mga kasamahan sa spiritual division. Ganun din po sa ating tagapagturo, walang iba kundi ang ating Master Eliezer Molero. Ganun po sa kanyang bebahay, Imami, at sa ating prinsesa Sofia po. Ganun din po sa aking mga kasamahan ng mga lolo at mga lola. Ngayon ay narito tayo lahat upang magpangiling tayo sa araw ng Sabado. So ito po ang aking topic. Dati na po ito sapagkat gusto ko lang muling ibalik sa inyo ang ikangan ng 10 utos ng Diyos. Dahil dapat talaga po i-implement natin to lagi dito sa ating compound hanggat maaari ang pag-ibig ng bawat isa ay gawin natin pangkalahatan. Ha? So, nakalagay po dito 10 utos. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. O si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyusan maliban sa akin. So, ibig sabihin, yun na nga po. Pero sa atin naman pag-aaral, talagang at taos puso naman tayo, isa lang ang ating pinapaniwalaan. Hindi na po tayo, nung panahon, yun nga, aminin ko sa inyo, kahit na rin ako'y PBMA noon, pag natapat na ako simba, pero bigay na respeto lang po ako. Hindi po yun sa ngalan naman. Kung ano yun natin yung hymn. So, sa madalit salita, sa haba ng panahon na sinakripisyo ng ating ibang lolo, ay talaga, taos-puso silang sumusunod sa kanilang nalalaman sa ating mga supremo, kay Master Dodong, kay Master Ruben, at sa ngayon po, sa ating Maestro. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng nilalang na nasa langit, na nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyurakan sa sambahin sapagkat kung si Yahweh ay inyong Diyos. So, luluran. Oh, sorry. Alright. So, ibig sabihin, ang dapat talaga natin sambahin ang ating Amang Yahweh. Huwag na po tayo humanap pa ng ibang Diyos sapagkat yun na, unang-una, tulad ng nakaraang itong January 9, sa totoo lang po, nung halos member na rin po yata ako ng PBMA yung Nazareno. So, hindi ko naman po iaano sa inyo. Nung panahon po na yun, aminin ko sa inyo, nag-shout po ako ng Nazareno. Simula po ng aming tahanan hanggang sa Antipolo, yun po ay nilakad ko na meron akong krus. So, sa magitan po yun ang utos tungkol doon sa yung Spirit of the Glass. So, nung magkaroon po ng Spirit of the Glass, itong mga bata, bukod kagad ang isang kapatid ko, kasapi nila doon. Then, sa madalit salita, so,
nung ako'y matinaw sa San Mateo, sa pagdating na hapon, inano nila ako, inumbigan nila ako. Ang sabi ko sa akin, di ko po akong tawagin. Ikaw ba'y naniniwala dun sa aming inaanuhan? So, sa madalit salita po, natural, hindi po ako magsasalita agad ng oo. So, ang tanong ko po doon, sa kanya, kung ikaw ay mabuting espiritu, maganda. Pero kung masama ang espiritu, huwag mo na sila gambalain pa. Kaya ang unang katanungan ko po sa makita po ng Spirit of the Glass, kung ikaw ay mabuting espiritu, sino yung aming master na tinatawag? So inano po yun, yung mga number. Lumabas po ang sinabi. Una ang sinabi, kung sino yung naano mo, ako'y iisa. Kung ganun, nag-iisa po kayo, ano po pangalan nyo? Tumakbo na naman po yung baso. Sa madalit salita. Itatapat po yun sa bato. So lumabas po si Master Ruben. Yung master niyo mga yon, ako yan. Sabi niya gano'n. So sa madalit salita, nagkakaroon ako ng interest. Sabi ko, mas maganda dahil para dito sa mga nag-aaral na ito na huwag maligaw. Hanggang sa dumating po yung punto na magmamahal na araw, hindi po pa. Yung April po yan eh. Ngayon, nung kayo maati na, sa madalit salita, inutusan po ako, umuwi ka sa inyong bahay, mayroon tatawag. So, hindi, sa madalit salita po, ang meaning ko sa inyo, pagpasok ko lang po, pinto, nagre-ring na po talaga. So, inano ko po, di tinanong, ikaw po ba si Nanding Cruz? Sabi ko, opo. Ano po ba kailangan natin? Sabi niya. Kasi kailangan namin ng tulong mo. Dahil meron kaming pinsan dito, babae, pinapasukan ng masamang espiritu. So, sa madalit salita, edi nung madalit salita, in-schedule ko po yun, di bumalik na naman ako sa parang nagsangguni. Ang sabi niya, puntahan mo yun, tulungan mo. So, sa madalit salita, pinuntahan ko po yun. Maniwala po kahit hindi, 6 na tao ang humahawak sa kanya. Para lang pong parang ang paula na inano sila eh. So, sa magitan po ng sing-sing na ito, pusa na pong umaangat ang kamay ko noong mga panahon na yun. Noon, yun nga, pag ito pong sing-sing natin, ay nabaliktad natin. Ganyan po, nakaganyan. So, siya mismo, yung babae, takot. Alisin mo yan, nakakasilaw. Yan. Dahil sa madalit salita po, hindi ko pwede naman lagi siyang pupuntahan sapagkat may hanap buhay ako, meron akong pamilya. So, ang sinadjust ko na lang po sa kanila, kung sasangayon kayo, iuwi ko po yung pasyente sa bahay hanggang sa bumalik. Ngayon, sa madalit salita, nung tumakbo ang pangyayari, parang tinasukan po nila yung Virgin Mary siya. So, kumikilos po rin siya na walang hindi niya alam. So, sa madalit salita, maraming taong naniwala. Ano po? Kaya lang, 3 po kaming misyonaryo noon. Ayun, itong dalawa, naghangat. Brad, sa amin na lang siya. Huwag na sa'yo. Total, may trabaho ka. So, sa madalit salita, inano ko, sabi ko, hayaan yan muna. Isang araw, ano po sila, naligo, hindi ako nakasama. Ang nakasama po, yung kapatid ko. Sa madalit salita po, umano po sa swimming pool, ang tagal po sa ilalim, hindi lumilitaw.
Ngayon, ang ginawa po ng kapatid ko, sabi niya, di ko, nag-9 mystery ko eh. Pag 9 mystery ko, ginanong ko sa tubig. Para na kuryente siya, labas eh. Yun. So, ganun ang kapangyarihan po natin noon, nung kay Master Ben. Kaya, napakalakas po talaga. Lalo na sa mga bad spirit. Eh, minsan po, pagkahating gabi na, pasaniban siya. Meron po kami buko eh. Maniniwala kayo, talagang mahapaw yung buko eh. Pag nandyan na po siya. Yan. Hanggang sa, yun nga, binabantayan ko siya. Hanggang sa, minsan, pinakal na ako dito eh. Ng pasyente ko eh. E di, paksak ako. Anong ginawa ko? Iginunong ko yung kamay ko, pinasok dito sa ano. Bitaw siya eh. Napakainit daw. Sabi gano'n. So, sa madalit salita ay itutuloy ko na rin po, nandito na ako. So, binibigyan ko lang po kayo, yung utos ng ating samahan ay dapat po talaga natin panindigan. Hanggat maaari, ilan lang tayo, yung pag-ibig sa bawat isa ay dapat natin pairali. Katulad po sa panahon ngayon na tayo nagpipista kay Amang Yahweh. So, kung ano man ang may tulong natin sa ating kasamahan dito na alam na natin hindi ubra, tulungan po natin sila. Huwag po tayong magmaramot ng tulong. Ipagkalaw po natin ang tulong upang sa ganon ay lalo pa tayong pag-ibayuin ni Amang Yahweh. So, hindi na po ako tatagal. Medyo hindi pa po ako pwede magsalita ng matagal sapagkat baka bumalik po yung hingal ko. So, maraming salamat po doon. At ang aking susunod ay isang lolo. Walang iba kundi nakatitig sa akin, si Lolo Sudayaw. Tulog na si Lolo na. Nakatitig ka na ulo eh. Okay nga gato na tanan. Pasensya na. Sino ba yung mga lata dyan na nakalive? Okay yun. Alala ko yung yung kwento ni Lunanding tungkol sa nangyari din sa akin yan na sinundo ako doon sa Bikutan, taga Abatiu, Cavite ang sinundo. Hindi ako nakapagpaalam sa amo ko dahil alam nyo naman yung amo ko kasi presidente na siyang kumpanya. Hindi pwede yung para-para. Pumunta ako, hindi ako nagpaalam kasi nandan jeep eh. Pagpasok ko kinabukasan, sinalubong ako sa pintuan. Ini, nariyan ka na pala. Magmamaniho ka ba o mag-aalbularyo? Umasok ka sa akin, driver, hindi mag-albularyo. Sorry. Kasi bigla kasi pangyayari na bagay, naikwento ko rin sa kanya yung pangyayari. Sabi nga na yung 6 na tao, 3 naman na magkakapatid na malalaki yung binata. Talagang pag nasiiwas wali-wala. Yan ang pangyayari nung araw na tayo ay nasa Samantha na PBB. Ngayon mga kapatid, ang